Isipin mo ito, naglunsad ang China ng 10 missile papunta sa Basa Air Base. Bumagsak ang mga ito, butas ang runway, wasak ang konkreto, usok sa lahat ng dako. Sa balita, mukhang hindi na operational ang Basa. Pero sa loob ng ilang oras, mas mabilis kaysa inaakala ng China ang mga jet ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito ay nasa ere na ulit. Paano? Bakit? At bakit walang magagawa ang China doon? Yon ang sasagutin natin ngayon. Ang Basa Air Base ang puso ng Philippine Air Defense. Nasa Pampanga ito, malapit sa West Philippine Sea at malapit sa Luzon Strait. Kung mawala ang Basa, nawalan tayo ng mata, nawalan tayo ng ngipin. Sa lumang paraan ng pakikipaghera, sapat na ang isang maayos na strike. Sira ang runway, hindi makaalis ang mga jet, tapos na ang laro. Ganyan ang plano ng China. Pero noong 2025 at ngayong 2026, namuhunan ang Amerika at Pilipinas ng humigit kumulang $66 million para siguraduhing hindi ito mangyayari. Ang lihim, tinatawag itong ACE, Agile Combat Employment. Isipin mo ito, isang kompletong airbase nakapak sa mga container. Tinatawag itong base in a box. May portable generators, may hydraulic test stands, may fuel bladders na kayang mag-deliver ng fuel sa bilis na 600 gallons per minute. Lahat ng kailangan para mapanatiling lumipad ang isang fighter jet. Kahit wala ng hangar, kahit wala ng gusali. Ang opisyal na pangalan nito, Regional Basing Cluster Prepositioning Kits o RBCP Kits. At ang mga technician na nagpapatakbo nito ay tinatawag na multi-capable airmen. Isang tao, 5 trabaho. At ngayong 2026, nagdadagdag pa ang Basa ng bagong kapasidad. Isang kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $32 million. Ibinigay sa Axiona CMS para sa isang bagong parking apron. 58,000 metro kuwadrado ng bagong espasyo. 20 karagdagang fighter jets ang kayang i-host ng Basa bukod pa sa ating mga FA-50. At kung dumating ang ating F-16 o kahit isang squadron ng USF-35, may lugar na sila. Target completion, July 2026. Pero paano ang direktang strike sa mga eroplano mismo? Dito pumapasok ang Hardened Aircraft Shelters o HAS, Reinforced Concrete Bunkers, dinisenyo para magbigay ng proteksyon laban sa near-miss at fragmentation mula sa cruise missile at ballistic threats. At dahil sa RBCP kits, nagagawa ng PAF na i-shuffle ang mga jet, ilipat sila sa iba't ibang shelter at kahit sa random spots sa apron. Ang problema ng China, hindi nila alam kung aling hangar ang may laman. Kailangan nilang hulaan at ang bawat maling hula, isang missile na umaabot sa $15 to $20 million na nasayang sa bakanteng konkreto. Hindi ito teorya, napatunayan na ito noong February 2026 natapos ang exercise Bamboo Eagle, isang drills na partikular na dinisenyo para subukan ang mga RBCP kits na ito. Ang resulta, ipinakita nito na ang isang maliit na team ng airmen gamit ang iisang AC kit ay nagagawa na mapanatili ang isang combat air patrol ng ilang araw nang walang suporta mula sa main base. Ilang araw, walang main base, maliit na team lang. Yon ang ibig sabihin ng Agile Combat Employment. Ngayon, sabihin na nating nakalusot ang isang Chinese missile. Tumama ito sa runway ng Basa. Malaking butas. Mukhang tapos na ang laro, pero hindi pa tapos. Dahil mayroon silang tinatawag na Rapid Airfield Damage Repair o RADR program. Ang layunin nito,
ibalik ang runway sa mission-capable status sa loob ng ilang oras matapos ang isang multi-missile strike sa gitna ng gera. Ganito ang nangyayari pagkatapos ng strike. Step 1. Ang armored front loaders ay itinutulak ang mga debris palayo sa runway. Step 2. Ginagamit nila ang rapid setting cementitious material, isang uri ng instant concrete na tumitigas sa loob ng 30 to 60 minutes. Step 3. Tinatakpan ito ng pelletized asphalt, isang espesyal na material na kayang tiisin ang bigat at init ng landing gear ng isang F-35 o F-15EX. Isang crater, nire-repair at handa na ulit para sa landing sa loob ng ilang oras kung handa ang team at naka-pre-stage ang mga materyales. At dito pumapasok ang pinaka-importante sa lahat, ang bawat missile ng China na tumatama sa basa umaabot sa 15 to 20 million dollars. Ang gastos ng pag-repair ng iisang crater, libo-libong dolyar lang sa materyales. Kung magpapadala ang China ng 10 missile, ang Arada-R teams ay nagagawa na maibalik ang minimum operating strip sa loob ng 2 to 3 hours. 10 missile, halos $200 million ang gastos ng China. 2 to 3 hours at nag-operate na ulit ang basa. Hindi ito pabor sa China at yon ang tunay na dahilan. At sa likod ng lahat ng teknolohiyang ito, may mga tao. Ang 355th Aviation Engineer Wing ng PAF, ang 355th AEW, ang backbone ng buong estratehiya noong 2025 at 2026. Nag-induct sila ng 57 bagong units ng mabibigat na engineering equipment, bulldozers, mixers at excavators para sa basa at sa ibang EDCA sites. At noong February 28, 2026, na kumpleto ng PAF ang isang malaking capability enhancement training sa Clark at Basa. Kahit wala ang US Forces, nagagawa na ng mga Pilipino engineer na ayusin ang runway ng mag-isa. Para sa bawat missile na ilulunsad ng China, may 50 Pilipino at American engineers na naghihintay na may instant concrete sa kamay. May isang simpleng katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Mas madali at mas mura ang mag-ayos ng butas sa lupa kaysa mag-ayos ng butas sa isang barko. Yon ang tinatawag ng US military na unsinkable carrier strategy. Ang basa ay hindi maaaring ilubog. Hindi ito maaaring palayasin sa lugar. Para patayin ito, kailangan ng China ng paulit-ulit na strikes, nagkakahalaga ng hundreds of millions of dollars habang ang mga engineer ay nag-aayos ng runway sa loob ng ilang oras. Sa ekonomiya ng gera, natalo na ang China bago pa man magsimula. At hindi pa ito tapos. Sa July 2026, kukumpletuhin ang bagong 58,000 square meter apron ng basa, 20 karagdagang fighter jets, posibleng F-16, posibleng US F-35. Habang pinapalakas ng China ang kanilang presensya sa West Philippine Sea, pinapalakas din natin ang pinakamahalaga nating base sa Luzon. At ngayon alam mo na kung bakit hindi kayang pabagsakin ng China ang Basa Air Base. Hindi lang ito tungkol sa konkreto at makinarya. Ito ay tungkol sa hundreds of Filipino engineers na handang pumasok sa apron kahit sa gitna ng gera para patunayan na ang Pilipinas hindi aatras. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.